ating unang tagapagsalita, Preacher Engineer Brother Tony Villanueva. Brother. Amen. Ito. Okay po, good morning po sa ating lahat. Ang ating pong topic sa umagang ito ay nasa Book of Genesis chapter 29. Amen. Amen. Chapter 29. Magsisimula po chapter 1 up to 35. Amen. Okay. Nakita na po? Amen. Okay, magsimula po tayo sa verse 1. Ako po babasa. Verse 1 and verse 35 po ang ating babasahin. Amen. First and last. Ang sabi po, Then Jacob went on his journey and came into the land of the people of the east. Verse 35 po tayo. Sabay-sabay po. And she conceived again and bare a son. And she said, Now will I praise the Lord. Therefore, she called his name Judah and left bearing. Tayo po ay umukot manalangin. Ama naming banal sa ikatlong langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Salamat po Panginoon sa oras na pinagkakaloob po sa bawat isa sa amin, sa oras na aming mga pangangailangan. Salamat po at ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming sandigan, sa lahat ng oras, Panginoon. Panginoon, dalan po namin na gabayan mo po ang aming first worship service sa umagang ito. Tulungan mo po ako na maipahayag ito ng maayos, na maunawaan ng lahat, Panginoon. Salamat po ng marami sa patuloy na paggabay po sa aming lahat dito sa PCBC. At sa lahat ng mga miyembrong narito, i-bless mo po ang bawat isa. At patawarin sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan upang kami maging katanggap-tanggap sa iyong harapan sa oras na ito. Salamat po ng marami. Binabalik po namin sa iyo ang mataas na papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay po. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 29, ito po yung pagpapatuloy ng paglalakbay ni Jacob. Dahil sinabi po ni Yahweh na ikaw'y maglakbay, pumunta ka sa Mesopotamia. Doon po siya i-guide ng ating Panginoong Yahweh at sinabi niyang pararamihin natin, gagabayan kita at pararamihin ko ang iyong lahi. Pumunta ka doon. Doon ka humanap ng iyong mapapangasawa. Kaya po sa verse 1, naglakbay nga po si Jacob patungo sa Mesopotamia sa gawing silangan. At nung po siya nandun na, nakasumpong po siya ng isang balon sa kaparangan. Isang balon ng tubig na may takip na bato. Nakakita din po siya doon ng mga kawan, ng mga tupa. A flocks of sheep flying by it, sabi po doon sa verse 2. So bali, dahil parang ang pakiramdam niya po sa sarili niya, isa siyang outsider, bagong salka sa lugar, medyo naiilang po siya. Hindi niya alam paano siya mag-open doon sa mga inabutan niya. Kaya para ang ginawa niya, sinabi niya taga saan kayo? Siya na unang bumati. Ano sabi po nung mga inabutan niya ron? Ang sabi niya sa verse 3, kami po ay taga rito, sabi niya.
At ang sabi niya, maaga pa naman. Bakit hindi muna painumin ang inyong mga tupa at pagkatapos ay pakainin? Ano po ang sinagot po ng mga tao, ng mga tatlong grupo? Hindi po maaari. Kinakailangan po narito silang lahat upang sabay-sabay na painumin. Yun po ang aming sinusunod na patakaran po dito sa pagpapainom ng tupa. Kung nagtanong muli, sabi ni Jacob, kilala niyo ba kasi si Laban, yung anak po ni Nahor? Oh, bakit? Sabi niya. Ayan ay nga papadating yung kanyang anak na si Raquel. Nung papalapit na po yung si Raquel, dala yung awa ng tupa ng kanyang amang si Laban, dali-dali niyang binuksan. Binuksan ni Jacob yung takip to balon, may takip kasing bato. At ang kaugalian nila, bago magpainom, kailangan natin lahat sabay-sabay. Sa puntong yun, nakita niya, parang gusto niyang magpa-impress. Siyempre, ang target niya sa lugar na yun, ay makita yung anak ni Laban na sinasabi ng kanyang amang si Esau at ang Panginoong si Yahweh. At sabi nga ng mga pastor na nandun, ay dumarating na ang anak ko ni Laban, si Raquel. Kaya parang gusto niyang magpasigat ng kaunti. Siya na yung nagbukas, pinainom niya. Tapos, nung makita niya, ikaw ba si Raquel, na anak ng Tito Laban? Ako nga. Sa sobrang pagmamahal niya, yung puso niya siguro, hindi niya maintindihan. Niyakap po niya at hinagkan at siya po ay napaiyak. Sa punto pong yun, dali-dali namang tumakbong pauwi itong si Raquel. Binalita sa kanyang ama yung nangyari. Sinabi niya nga doon po yung anak ng iyong kapatid na si ano mga pangalan nun? Si Rebecca. Tuwang-tuwa naman. Tuwang-tuwa naman po itong si Laban. Dali-dali niya sinalubong itong si Jacob. Ganon din ang kanyang ginawa. Niyakap niya ito at hinagkan. Sabi niya, tunay na ikaw ay dugo ng aking dugo at laman ng aking laman. Yung buwan sabi niya. Tuwang-tuwa po siya. Ang sabi ni Jacob, naparito po ako para po sa inyong anak na si Raquel. Ang sabi po ng Tito Laban niya, hindi dahil sa pamangkin kita o magkamag-anak tayo, ay pagtatrabahuhin kita dito ng walang bayad. Sabihin mo kung ano yung iyong presyo, yung bayad. Hindi po yung pinansin po ni Jacob sapagkat ang hangarin niya ay mapangasawa yung isang anak ni Laban. Dalawa po yung anak ni Laban, si Raquel at si Leah. Mas matanda po yung Leah at mas bata yung Raquel. Kung ganon, sabi niya, dumito ka. Dahil mahal na mahal po ni Jacob, si Raquel, siya na po yung nag-offer. Magsisilbi po ako rito ng 7 taon para po sa inyong anak na si Raquel. Kung inyo pong mamarapatin. Ganon nga po ang ginawa po ni Jacob. Nagsilbi siya ng 7 taon. Ngunit yung 7 taon para po kay Jacob, hindi ganun katagal. Katumbas lang ng 1 araw. Dahil siyempre sobra yung pagmamahal niya kay Raquel. Hindi po nakakainip hintayin yung 7 taon. Para din po tayo yan dito po sa PCBC. Gaano katagal na po ba tayo rito? Sinusukat po ba natin kung ilang taon na tayo na sumasamba dito sa ating simbahan, PCBC? At ano po ba yung talagang hangarin natin? Bakit po ba tayo narito? Siyempre po may hinahantay tayo. Gagpalagay po natin si Pastor. Ano pa yung pinapangako ng ating Pastor, ang man of God?
bilang tayo magtatagal dito sa PCBC. Pagpalagay na po natin, bago tayo ng 7 taon. Eh kung ang mangyari po, yung inaasam po natin sa ating pastor, halimbawa, may pinangako, ganun, hindi po natupad. Ano po mararamdaman natin? Sasama ba loob o paano? Amen! Pasyon! Ayan, balikan po natin kay Jacob. So bali, yung 7 taon, hindi po napakahabang panahon para kay Jacob dahil siya po talagang nagmamahal, umiibig. Para po tayo, matindi po ang pagmamahal natin dito sa PCBC kung kaya kada linggo andito po tayo. Amen! Hindi dahil gusto lang nating makagala o ano pa man. Andito po tayo para sumamba, hintayin kung ano yung pinangako sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating man of God, ating pastor. Amen! Pasyon! Kaya po, ang sabi po ni Jacob, sa palagay ko po dumating na yung oras, sabi niya sa kanyang titulaban, na ating pinakahintay. Ipakasal niyo na po ako sa inyong anak na si Raquel. Ano po ang sabi ng kanyang titulaban? O sige, maghahanda tayo ng malaki. Ipatatawag ko lahat ng ating mga kalapit baryo o ano pa man, kalapit lugar. Inimbitahan niya, naghanda talaga ng marami. Natutuwa siyempre si Jacob dahil makakamit na niya yung kanyang pinapangarap. So nung nagkaroon na po ng maraming handaan, alam niyo po kung ano nangyari. Noong pong gabi na yon, sino po yung ibinigay ng kanyang titulaban para makasiping niya sa gabi iyon? Hindi po si Raquel. Yung pong si Leah yung nakatatanda. Siguro, hindi na malayan po ni Jacob dahil siya baka nainom o nalasing. Sa tingin niya, mukhang si Raquel naman na yun. Kaya, sinigihan na rin niya. Kinabukasan po, nung magising, ito na, siste. Nakita niya si Leah pala itong binigay sa akin, hindi pala si Raquel. Nagalit siya. Sinisi niya yung kanyang titulaban. Sabi niya, bakit mo ako nilinlang? Eh si Raquel ang talagang mas mahal ko. Nagalit din itong si Laban. Hindi kakaugalian dito sa lugar namin. Ang mauna pang mag-asawa yung nakababata kaysa yung nakatatanda. Walang na rin nagawa po si Jacob. Ano po ginawa? Dahil nandun na, nangyari na eh. Dahil po, ano po ba yung sinasabi po ni Yahweh guys sa pinatungo doon sa Mesopotamia? Paano pong dadami ang lahi niya? Yung po ay pinahintulot ng Panginoon sapagkat yun ang kaparaanan para yung lahi niya ay dumami. Amen. Nung ibigay si Leah sa kanya, sinamahan pa ng isang katulong, si Bilha. Binigyan na siya ng asawa, may kasama pang katulong. Ano ba purpose po ng katulong kung ating titignan? Meron po. Malalaman po natin yan, maya-maya lang. Amen. Ganon nga po nangyari. Ang sabi niya, hintayin mo lang matapos ng 1 linggong handaan ito. Ibibigay ko sa iyo si Raquel. Amen. Sumunod naman, wala nang nagawa si Jacob kundi sumunod. Ang ginawa niya, kung makapaghihintay ka pa ng 1 pang 7 taon, ibibigay ko na sa iyo. So napakalaking hamon po yun. Sa atin po ba, dito sa church, alam ba, hindi nasunod, nakaka-7 taon na tayo. Yung pinag-pray natin, hinihiling natin, Pastor, tulungan mo ako ng ganito, hindi po nangyari. At sabihin po ng Pastor, 7 taon pa kaya? Baka ibigay na. Kaya po ba natin? Amen. Amen. Napalagay po natin, kaya natin tumagal ng ganun. Amen. Pero po sa tao na umiibig, nagmamahal, ala po yun, yung 7 taon, 1 araw lang. Kagaya rin po yun nung anak po si Preacher Jomar. Namanikan po sila Mayo, Brad. Kailan ang kasal? December. Kung tutusin po natin halos 7 buwan eh. Doon pa lang po pwedeng mangyari yung gusto nilang mangyari bilang nila mag-asawa. 7 buwan.
Para pong si Jacob, 7 taon nagsakripisyo lahat, ginawa niya. Dahil mahal na mahal niya. Sana po ganun din po tayo. Amen. Dahil andito po tayo sa church, sa PCBC, Amen. hindi lang po yung PCBC mahal natin, hindi ang kapwa po natin, mananampalat natin ito at ang ating pong pastor. Amen. Ang kanya pong mga inaaral, tumitimo sa ating puso't isipan. Kung ano man po pinangako niya sa atin, kung hindi po natupad, maaaring hindi po kalooban ng mga panahon na yon. Amen. Dagdagan pa po natin, isang 7 taon pa. Right. Tumangi po ba si Jacob? Hindi po. Sige na, sige, fight, kaya. Dahil malaki talaga yung pag-ibig niya. So, ganun po yung nangyari. Si Leah po yung kanya ang ibinigay ni Laban dahil patakaran po sa kanilang lugar, hindi dapat mauna yung nakakabata sa nakatatanda. So dahil po ginagabayan ni Yahweh si Leah. Bakit po niloob na magkaanak? Alam po ni Yahweh na hindi naman niya mahal eh. Alam po ng Panginoong Yahweh, hindi niya mahal si Rachel talaga. Kaya ang ginawa niya, binuksan niya yung sinapupunan para magbuntis, magkaanak. Kaya nung magkaanak, ano po sabi ni Leah? Siguro dahil dito mamahalin ako ng aking asawa dahil dininig ng Diyos ang aking panalangin. Ako'y nagdalang tao. Ano pinangalan niya? Pinangalan niya po ay Ruben. Ayun. Dahil mahal siya ng... Alam ni Yahweh na hindi mahal ni Jacob si Leah. So nasundan pa po yun ng isa pa. Nasundan pa ng isa pa, nagbuntis pa uli itong si Leah. Dahil alam niyang walang pagmamahal sa kanya si Jacob. Kaya ano po, lalaki po yung unang anak, si Ruben, lalaki. Pangalawa po, lalaki na naman. Dahil sa tingin niya talagang hindi naman siya mahal, pinangalanan niya yun na Simeon. Ayun, ganun po pala yun. Pagka hindi ka mahal ng asawa, magkaanak ka, makakaisip ka ng pangalan. Parang tahawig ko sa, hindi naman ako mahal niyan eh. Yan na lang pangalan mo. Bahala na. So patuloy po yung istorya. Nagbuntis na naman pong muli itong si Leah. Ano po nangyari? Siguro sabi ng Panginoon, pinayagan siya yung kumbaga pinapaintulot na siya ay magbuntis, magdalang tao. Dahil siya yung may sabi na pararami niya yung lahi po ni Jacob. Paano pong dadami kung isa lamang? Alam po ba natin kung ano po ang kalagayan po ni Rachel? Baog po siya. Hindi po siya magkakaanak. Kaya, yung sa kapatid niya, kay Leah, doon ibinubuhos ng Panginoon. Kahit na ayaw ni Jacob, hindi niya mahal. Pero niloloob po ng Diyos na magkaanak, magbuntis. At bahala nang magpangalan po ano ipapangalan po ni Leah. So sa ikatlong pagkakataon, nagbuntis po muli. Ano po yung kanyang tinawag? Pinangalan niyang Levi. Ayun, Levi sa Tagalog. 3 lalaki na, ang sabi niya, siguro magagalak na sa akin. Matutuwa na sa akin ang aking asawa. Dahil 3 lalaki na yung naibibigay ko sa kanya. Hindi naglaon, muling nagdalang tao. Sa huling pagkakataon, lalaki na naman po ang naging anak. Pinangalanan niyang Judah. At hindi na siya nagkaanak pang muli mula noon. Pero bakit po ganun? Asa na po si Rachel? Parang nawala po sa eksena dahil ang talagang purpose niya, kaya siya nagpunta doon, ang mapangasawa po ay si Rachel.
Pero bakit po si Leia? Ano po ba? Kasi nga po, ang sinasabi po dito, si Rachel po ay baon. Ala pong pagkakataon na magkaanak. Kaya, nung ibigay sa kanya, pagkaraan po ng 7 taon, pinagkaloob din sa kanya si Rachel, at nakapiling niya, nakasiping niya, binigyan din po yun ng isang katulong, si Silpa. Bilha, Silpa. Si Silpa po. Ayan. Ay, si Bilha, si Silpa kay Leia. Ayan. Pero siya po ay baho. Tangino, pinarami yung lahi sa umpisa. Kay Leia po, sa kanya po ibinuhos ng Diyos yung kanyang sinabi, pinangako sa kanya na pararamihin ko ang iyong lahi. Tayo po dito sa church, nakapagsilbi tayo ng 7 taon. Ano yung pinangako sa atin, yung nagturo? May nagturo po siya sa atin na doon ka mag-church sa PCBC. Amen. Nung matagpuan po, hindi po tayo pupunta sa iba. Alam po natin na tayo po ay Baptist. Hindi po ang pakiramdam po natin kung sa ibang church po, parang wala tayong contentment pa. Ang hinahanap natin, Amen. yung talagang kapwa natin Baptist, Amen. at yung pastor na Baptist, at yung church na Baptist church. Amen. Ganon din po si Jacob. Ang sinusunod niya yung kanyang ama na si Isaac at ang Panginoon. Kung kayo ka pumunta sa Mesopotamia, huwag kang mag-aasawa ng taga-Kanaan. So yun ang sinusunod niya. Ayaw niyang humiwalay doon sa utos ng Panginoon. Parang Baptist. Ayaw natin ng iba. Ang gusto natin kapwa Baptist. Amen. Kung ano man yung abutan natin dito, ano yung pastor, yung pinangako, ang tanong, tayo po ba ay nagkakaroon ng bunga? Bilang tayo po ay Baptist, kahit tayo po ay miyembro ng PCBC, katulad po ni Leia, na kahit hindi siya mahal, pinagkaloob ng Diyos na siya ay magkaroon ng bunga. Sa atin pong mga buhay, bilang tayo ay PCBC member, mayroon na po ba tayo na naakay sa Panginoon? Amen. Mayroon na po ba tayong naisalba, nakaluluwa? Amen. Bilang ating, sabihin natin, anak natin siya sa Panginoon. Nadala natin, naiharap natin, nasira natin, napatanggap natin sa ating Panginoong Jesus. Yes. Yun po yung isang number 1 role na kung titingnan natin sa buhay ni Jacob. At sa atin sa ngayon ay malaki po yung pagkakahalin tulad. Kinakailangan po, huwag po tayong masisiraan ng loob. Kahit gaano katagal, kahit gaano ano pa ang ating paghihintay. Isipin lang po natin ang Panginoon. Doon natin i-focus yung ating atensyon. Na ibibigay sa atin sa bandang huli, ano man yung ating hangarin po sa ating mga buhay. Amen. Hindi po dahilan kung 7 taon ba siya o 27 taon o ano pa man. Ang mahalaga po kung ano yung laman ng ating puso, Yes. kung gaano tayo katibay sa paghihintay sa ating, kung ano man yung ipinangako sa atin. Isa lang naman po hinantay natin, yung tayo mapabilang sa pamilya ng Panginoon doon sa langit. Amen. Na pagdating ng huling araw, hindi tayo magkakaroon ng suliranin sa ating buhay ng bakit tayo naiwanan pagdating ng rapture. So, ganoon po. Pero, balikan po natin, bakit nawawala sa eksena po si Rachel? So, dahil nga po bao, pero may plano po ang Panginoon kay Rachel. Kaya siya binigyan ng alipin na si Bilha. Maaring yun po yung gagamitin para magkaroon ng binhi si Jacob kay Rachel. So kung pag-aaralan po natin yan,
parang ang nangyari po sa magkapatid, kompetisyon, paligsahan. Mahal na mahal niya si Raquel, si Leia naman yung binigay sa kanya. Nung makamit niya po si Raquel, baog naman pala. So, hindi sa dadami doon. Kay Leia po, dumami ang kanyang angkan, dumami ang kanyang anak. So, sabi ng Panginoon, may purpose ang Panginoon kung bakit po nagkaganon. Amen. Hindi po, sa bandang huli po, malalaman po natin kung ano ang naging ang istorya ng buhay ni Raquel sa piling po ni Jacob at ng kanyang kapatid. Hindi po sila nag-aaway Kaya lang, kung papansin natin, parang paligsahan ba? Competition. Bakit may anak? Bakit may anak yung isa? Siya wala. Ano ba ang problema? Ayun po. Presyon. Malalaman po natin yan sa susunod na linggo. Galing. Amen. Sapakan natin. Nagsitayo po tayo. Nagsitayo po tayong lahat. Tayo po ay umuko manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan po sa aming mga buhay. Salamat po sa buhay ni Jacob at ng kanyang mga naging asawa. Na bilang patotoo, kami po ay dapat magtiis, maghintay kung gaano man katagal. Ngunit katumbas lamang yan ng saglit na panahon kung para po sa iyong aming layunin, Panginoon. Yes. Salamat po ng marami sa aming napag-aralan at kayo po ang magpala po sa aming lahat. Binabalik ko po sa iyo ang papuri, pasasalamat sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Congratulations. So, maraming salamat sa ating mga church members. Ipag-pray niyo po ang ating dalawang preacher na mga magigiting. Amen? At least unti-unti na akong nakapagpahinga. Amen? Na-bless ako. Grabe ang wisdom binigay ng Diyos kay Brother Tuli. Napakaganda mensahe. Sa linggo, si Preacher Mario naman. Amen? So, wag nyo lang kami kumparang tatlo. Mga magagaling sila. Ako po ay second man lang. Amen? Amen. Batiin natin mga kapatid natin sa Panginoon. Upo muna kayo sa lang. Ate Sherleta Dios Flores, ang aming pinakapanganay na magkakapatid sa kay nanay. Amen. So, good morning ate. Ako yung punong sulwining sa kanya. Salamat sa Diyos. And then, Pastor Ferdinand Ona Marasigan, we are praying for you. PCBC is praying for you. Thank you so much. And Sister Milen Manalatas, thank you so much. So, sa ating pong pag-close, tayo po'y magsita yung lahat at magpawit po ang ating song leader, Brother Mario Manalatas. I-close po natin dito Sa second worship, o open ulit. No.